ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ito na po mga kaibigan, ito po yung part 3. No, pero parang hindi pa dito matatapos kasi no, parang maglalabas pa siya ng mga ebidensya. Parang ito yung statement na lang niya. No, dito niyo malalaman kung gaano kalaki yung pera na nawala or binulsa umano ni Martin Romualdez at Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Grabe men, 56 billion men. Kung totoo yun men, 56 billion men, ilang pera yan men. Magkano yan? Halos $1 billion yan. No, ang yaman mo na pag grabe. Kasi nga, yung 35 billion, pag may 35 billion ka, kaya mong gumastos ng 1 million every day for 90 years. Ganon kalaki yun men. Ganon kalawak ang nararating ng perang yon. Tapos binulsa lang ng mga putang ina. No, kung totoo man ito, naiwan ko kung itong mga congressman, kung i-impeach pa nila si Marcos kasi impeachable offense to eh.
No, pero I think no mga sip-sip tae din kasi ito eh, 'di ba? And they are involved with this scandal. No. Napaka-involved talaga nitong House of Representatives. No, tapos ngayon dinidebunk nila ngayon itong si Saldico. Si Saldi nung una, no? Si Saldico, sinasabi nila si Saldico daw ang may alam. Lalo na yung mga pinklawa na yan. No, si Saldico lang daw yung may alam. Ngayon, dahil yung statement ni Saldico laban kay Marcos at Romualdez, sasabihin nila AI, may kumo-control daw. Meron daw anong nagsasabi kay Saldico kung ano yung gagawin. Tangina men. Labo nyo. No? Sana makulong yung mga involved dito, no? Dahil grabe yung mga biktima ng baha naghihirap eh. No, this the next days, no? Lalabas pa ang mga maraming ebidensya laban dito.